Naku po mga kababayan, Luistro, naglaway na sa Senado? Hindi kinaya ang galing ni Atty. Sheila mga kababayan. Naku po, abogado ni VP Sara Duterte, no? Kadiri ang laway po, be. Pambihira mga kababayan, no? Naku po, naku. Instead na mag-trending itong kagalingan di umano ni Luistro, ay nako, ang nang-trending ngayon mga kababayan ay kung paano siya dilamon nitong si Atty. Sheila mga kababayan. Tapos habang nilamon ito, nako po, biglang hindi na malaya ni Luistro na naglaway na pala siya mga kababayan. Pambihira! Iyan ang ating alamin ngayon kabayan. Eto yun mga kababayan, tila pa bumubula PH. Kita nyo yung laway dyan ni Luistro mga kababayan? Di ba? Eto, pakinggan natin kabayan ha. This is about whether loyalty was purchased rather than earned. Government cannot function if loyalty is purchased instead of earned. Kapag nabibili ang katapatan, nawawala ang integridad. At kapag nabibili ang opisyal, Hoy mga kababayan, pasintabi lang po sa mga kumakain dyan habang nanood nito. Pasensya na po kabayan. nabubudol ang bayan. Nabubudol. Perhaps the great Pambira, no? At eto pa kabayan, pakinggan natin. Panoorin natin kung paano nilamon itong si Luistro ni Atty. Sheila Sison mga kababayan. Eto mga kababayan, itong si Luistro hindi masagot ng yes or no ang tanong ng depensa. Ang tanong ni Atty. Sheila mga kababayan, eto. Panoorin natin kabayan. Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. Yes or no, Your Honor. Rule Is the 7. lead prosecutor. Rule 9 Is the lead Let prosecutor. this not be a debate. Pambihira, Atty. Sheila mga kababayan. Naku po, totoo pala talaga no, nung free trial nila ay nilamon mga kababayan tong si Luistro. Diba kasi mapapanood natin, diba mga kababayan, sa Quadcom, sa kahit ano pang pahiring-hiring nila dyan sa house mga kababayan, ay itong si Luistro ay diba nagpapabida-bida talaga mga kababayan. Pero ngayon mga kababayan, na-witness natin nako, na itong si Atty. Sheila lang pala yung lalamo ng buo kay Luistro kabayan talaga. Tingnan nyo simpleng-simple, walang pakeme-keme Atty. Sheila mga kababayan, pero straight to the point, direct to the point mga kababayan. Kaya pala itong si Luistro ay napalaway na lang po mga kababayan. Hindi na niya mapansin na may laway na pala siya sa gilid ng kanyang baba kabayan. Pihira kabayan. Between the Requesting councils, for the respondent accused to counsel be for arraigned, Your respondent, Honor. the prosecution respectfully moves for the reading of the 4 articles of impeachment and the entry of the corresponding answer or plea for each article of impeachment, Your Honor. Your Honor, this is consistent to the Senate rules on impeachment, particularly Rule 7, Your Honor. Pakinggan natin ang muli mga kababayan. I'm sure napanood niya to sa live, di po ba? Pero pakinggan pa din natin ulit kasi masarap pakinggan sa tenga itong tila ba'y nilalamo nitong si Luistro ng isang magaling na abogada mga kababayan na naku po, ang dami na ngayong nananawagan na itong si Atty. Sheila raw ay tatakbo raw tong kongresista or Senado sa Senado mga kababayan ngayong next election dahil ang galing di ba? Di ba mga kababayan, naku po, at itong si Luistro, naku, punong-puno ng kantsaw ngayon sa social media mga kababayan. Pampihira, ginawang katawa-tawa itong nangyari sa kanya ngayon. Yan yung mapapala mga kababayan, di ba? Tila ba'y hindi nag-effect or umeffect yung kanilang padasal kahapon mga kababayan. Di po ba? Pambihira, si Atty. Sheila pa lang yun lead counsel nila, di ba? At yung nakakabilib po mga kababayan ay mostly ng mga defense team ni VP Sara ay naku po,
Mga bata pa, mga kababayan, ha? Yeah, which is good, no? Mga kababayan, binagyang tsansa ni BP Inday, yung mga abogadong ganyan. Dahil siyempre, matalas yung pag-iisip pa ganyan, mga kababayan, di ba? Grabe, sobrang nakakabilib. Simple lang, pero tingnan nyo naman yung lead counsel ni BP Inday, itong si Atty. Sheila, mga kababayan. Di ba? Tapos sasabihin pa ng iba na itong si Luistro raw yung tila by next Miriam Santiago, late Miriam Santiago, mga kababayan. Pambihira. Itong si Atty. Sheila Season, mga kababayan, pwede. Tingnan nyo naman, or di ba napakinggan nyo naman kung gaano siya magsalita, di po ba? The last paragraph of which mentions about failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer. There should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate Rule of an Impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. In this rule, Your Honor, it was likewise provided that the name of the person appearing in behalf of the respondent should be entered into the record. And by the answer, Your Honor, it is humbly believed that it pertains to the particular plea of whether guilty or not guilty of the respondent, Your Honor. Likewise, Your Honor, under Rule 21, Your Honor, the trial of all the articles of impeachment shall be completed before the senators vote on the final question of whether or not the impeachment is sustained. It is gleaned from this rules, Your Honor, that the senators will be voting on a per-article basis, Your Honor. And that is why it is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea per article, Your Honor. This likewise, Your Honor, manifests our complete adherence to the mandate of the Constitution sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment at pagpapasok ng sagot ng respondent, maipakita po natin sa sambayanang Pilipino ang ating pagsunod sa mandato ng Konstitusyon. Likewise, Your Honor, it upholds due process not only of the respondent but also of the Filipino people. Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed of the nature of the accusation against her bago pa po siya sumagot whether she is guilty or not guilty, Your Honor. Likewise, Your Honor, ang 4 na artikulo po ng impeachment ay nakabase sa iba't ibang alegasyon ng facts at iba't ibang nature of accusation or cause of action, Your Honor. And with that, Your Honor, it is perceived that there is a possibility that the plea of the respondent to each and every article will be different from one another, Your Honor. And lastly, Your Honor, this is consistent with the Senate rules on impeachment because the senator judges, the honorable senator judges, Your Honor, will be voting on a per-article basis after the conclusion of the trial of this impeachment case, Your Honor. The chair will respond. Unless the counsel for respondent would like to Eto na, say kabayan. something about the motion of the distinguished lead prosecutor. Yes, Your Honor, may I comment? Yeah, The eto lead na. may proceed. Before the presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. Let's go, But Atty. Sheila. before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Your Honor, whether Nako po, mga kababayan, di ba? Walang kakaba-kaba, mga kababayan, Atty. Sheila. Pambira. Grabe, kaya pala grabe yung confidence ng ating BP Sara, mga kababayan. No? Grabe yung kanyang panalig sa kanyang mga abogado. Takin mo naman, mga kababayan. Di ba ganyan pala kagaling? Hindi lang puro dada, mga kababayan. May ibubuga pala talaga itong si Atty. Sheila, mga kababayan. No? Di ba kasi akala natin di ba, yung may nagsabi-sabi, mga kababayan, na nilamon raw talaga itong si Luistro nung free trial nila, kabayan. Pero wala tayong nakitang video, di ba, mga kababayan, sa aktual na banggaan nilang dalawa. Pero ngayon, nako, totoo nga pala, mga kababayan.
Itong si Luis Tro, mga kababayan, ay napalaway na lang, di ba? Whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, Your answerable by Honor, yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let this prosecutor not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused to Council be for arraigned, Your Honor? respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the council for the prosecutor. We will recognize the council for respondent for comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am. Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Because, Your Honor, I note that in her request earlier and manifestations given for the respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed, or appearing shall fail to file Lakihan his natin ito, bayan, answer para to such klaro-klaro articles si of Attorney impeachment, Sheila. the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. It does not talk about any arraignment. And if we take a look at this sentence, everything here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Now, on the matter of Article 9, counsel also say that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. And if he or she appears, or any person for him or her, the appearance shall be recorded, stating particularly if by himself or by agent or counsel, naming the person appearing in the capacity in which or she he appears. If he or she does not appear, either personally or by agent or counsel, the same shall be recorded. And for all intents and purposes, respondent is present today through counsel. There is also nothing in Rule 9 that requires the reading of a 23-page articles of impeachment, which will be a waste of judicial time. Nako, Finally, under Rule ang galing. 21, Your Attorney Honor. Sheila. May I just correct the manifestation earlier by counsel, because it would seem to me, unless a reading of the transcript would say that I'm mistaken, but I seem to have heard the lead prosecutor claim that the voting on the articles of impeachment will be per article. Well, that's true, but the first sentence of Rule 21 says, the trial of all the articles of impeachment shall first be completed before the senators vote on the final question on whether or not the impeachment is sustained. Now, honestly, I do not see how Rule 21 is related to the motion now being requested or propounded by the lead prosecutor. And at any rate, Your Honor, given that the respondent is represented by her counsel today, and this is consistent, her appearance is consistent with the notice given and in accordance with the rules on of procedure of this court, then we can enter her plea on her behalf. The arguments of the parties are duly noted. Chair will now make its ruling. The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and in fact has appeared Yes, sir. through counsel.
Nako po mga kababayan, tila ba'y mas good mga kababayan na itong si Senator Chis yung naging mga kababayan. Kasi hindi pumayag itong si Gatchalian tila ba'y hindi niya kaya mga kababayan na maging presiding officer siya mga kababayan. Mahira talaga itong si Win mga kababayan. Di ba sana nalang si Senator Chis ng talang yung kanilang idineklarang Senate President dyan mga kababayan, di ba? Kaya tuloy ngayon mga kababayan, nako po, tila ba'y binigyan ng tsansa. Kasi yung mga loyalistang dilaw tila ba'y na babagnot ngayon mga kababayan dahil bakit raw si Chis ang naging presiding officer dyan mga kababayan? Naku po, na alam naman raw na tila may pagka-VP Sara raw yang si Senator Chis mga kababayan kahit na bumaliktad raw po. Naku po, mamira kaya mga kababayan nako, panalo na naman itong si VP Sara mga kababayan. Syempre, di ba first round pa lang Kaya na kaagad yung kampo ni Luis Ro kabayan, no? Tapos yung BIR box na tila ba'y ginamit sa kanilang kadramahan, ay naku po, ibabalik na mismo doon sa BIR mga kababayan. Mamira talaga. Naku po, naku mga kababayan, ikaw anong masasabi mo dito sa nangyaring first round ng impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte? Magkomento lang kayo sa baba mga kababayan at syempre pag-usapan natin yan kabayan.